Tayong gabi mga kaporteris. Sayo pa mga gabi So, nahuman-human naman na ito itong mga hindi ko trabaho. So, akong nahunan mga kaporteris nga limpyuhan kini nga itong printer. Ini yung ink diri. Butanganin na sa mga waste ink. So, na yung mga pad diha. So, try na ito nga mag-DIY nga itong limpyuhan mga kaporteris para malimpyo na yung usahay niabot na siya sa iyang dili na siya mo print. So ato na siya ng limpyuhan mga kaporteris. So ito lang buhato na ni is remove na ito ng screw dili. May gamay nga screw. Maabre na ito ang iyang box. Then ato rin ito upload. Ini medyo puno na siguro na yung ink dili. Nag-isko na itong printer nga kaporteris. So by the way, this is Epson L3110 model. So ato na siyang tanggalon dili mga kaporteris para ato ning i-bagohon o hiluan ang iyang waste ink pad. Screw dili gamay ato na siyang tanggal doon para mabunot ito ng box. Ibatan mo ito mga mga kaporteris. Tangtan na ito yung screw. Ito na yung bunuton. Okay. Bunot na. So, limpyo pa siya mga kaporteris. Pwede pa siya limpyuhan. Kaya wak pa siya kayo sulod ng mga waste ng mga ink. Bakante pa kaya siya. Pero ito na lang siyang hugasan kay ato naman yung natangtang. Ito na lang siyang hugasan nila. Yan mga kaporteris, ilo na itong limpyo ng ating printer. So lagyan na natin ito pampakintab. So kung ito nyo para ng banyo, na mga kaporteris. So susunod natin linisin ito. So kailangan natin maglinis dito sa flowing na tubig o gripo para hindi mo ko nang pupunto dari ang mga tubig o mga ink ng mga waste. So atong gamiton ni is gripo nga agas ito na to para ma-drain ang ink ani. So ito pwede pa sa dili iluan mga kaporteris kay wa pa gyud sulod. Empty pa pero niadire sa iyang mga foam ni-absorb ang mga ink. Kung imo nang iskaon, doon na siya yung mga ink. So ang tawag na nila mga kaporteris, sa tawag na is ink waste pad. Mga foam na dili. So mga kaporteris, dito tayo sa gripo. Gripo. Okay. So bubunutin muna natin itong mga foam. Ito. Patunin ko rin kamutan nga dito mawala ang inig. Balik kaya madisgrasya ta ni balik. Unang niingon to kanina mga kaporteris nga ina lang sa gripo siya nga maghugas kani flowing para dili magpundo magbalik-balik ang ugaw. So ayun na, nalinis na. Yan mga kaporteris, tapos na natin hugasan yung foam, pwede siyang malabhan. Ito ang kanyang dito lalagyan ng waste ink. Ito yung mga foam. So ating na pong ito na po siyang ipasta na balik na
Basa pa siya mga 40 days. Pero pwede na siya. Basa magiging ang butang dito ink man. So, pwede na siya. Pwede siyang giplastar, gibalik na natuag. Plastar ang iyang foam. Ganito lang. Saka itong panghuli dito. Sa salpak natin dito. Medyo na hirap siyang isalpak na kasi yun, nagalaw na natin ang mga foam kaya medyo nahirapan tayong ibalik ng konti naman. Ito na. So, balik na natin itong mga ka 40 days. So ganito lang ang orientation mga ka 40 days. So kapag nakatalikod sa atin ng printer ganito. So di man ta mawala diri kay namay naman si guide diri sa iyang na kanal kung makita niyo. Naplas diri. Meron na siya ipaklat. Ayos na. Tapos ibalik ang sabi ito yung screw. Parang lock niya dito para hindi siya balik natin. Yan. Saka itong pangalawang screw dito yan sa takip. Ganyan. So yan. Tuklod na siya. Lock. Yan mga kaportidis. Nabalik na nato ang yung pad sa ilalom, then nabalik na to ang screw niya lock. So yung eskwela na mga kaportidis, babalik na naman ang pasukan. So yung mga gamit natin, particularly dito sa printer, mahalaga to, pinaka-importante sa lahat ng mga kaportidis dahil gagamit tayo ng printer sa ating trabaho, lalo na sa ating mga estudyante. So, yan. Yan mga kaportidis, tapos na at malinis na ang ating printer. Makintab dahil nilagyan natin ng pampakintab. So, ang gagawin natin ngayon mamaya is reset. Pasensya na kayo sa mga sa video, sa kuha ng ating video kasi yun know, gabi tayong nagtatrabaho dito. So medyo madilim ang ating video. Okay, maraming salamat mga kaportidis. God bless.